Today I'm gonna share some tips how to get your first job dito sa Australia. Hi family! Kamusta kayong lahat dyan? Again, oras na naman para mag-drive tayo papunta sa work today. It's a Sunday and medyo mainit ang weather ngayon dito sa Sydney. It's nearly 30 degrees. So, yan, maganda yung araw. Mainit lang. But then, I hope everyone is doing well. And it's the weekend, but today wala muna tayong gala with family kasi I'll be working this weekend. So, papunta ako ngayon sa work and today pag-uusapan natin is I'm gonna share some tips how to get your first job dito sa Australia. Okay, paano mahanap ang unang parang first gig, first tatrabaho dito sa Australia kung bago ka pa lang ditong dumating. Okay. Again, kamusta kayong lahat? I hope everyone is doing well today. And I'm on my way to work, driving to work today. So magkakwentuhan na naman tayo with me, Daddy Barry from Barbell Ever After. And for this vlog, for this episode of my kwentuhan with me, with Daddy Barry, we're gonna talk about my tips or suggestions dun sa mga nandito na hindi pa nakakuha ng trabaho. Okay? Kasi I've been a member of a Facebook group for Pinoy in Australia, Pinoy AU. I think it's Pinoy AU Sydney. So, lately, this past few weeks, marami akong, kung member kayo na makikita nyo rin, maraming nakikitang mga nagpo-post doon na nagpapatulong kasi sila ay medyo nahihirapan na they have been here weeks and wala pa rin silang makuhang trabaho dito sa Australia. So, para sa akin na who has been here 10 years in Australia, living in Sydney with my family, parang parang nakakapanibago. Okay? Kasi dito sa Australia, napakadami ng trabaho na available as per what I know. Na sabi ko nga, siguro if I lose my job today, within 3 days, I think makakakuha ako ng kapalit na trabaho kasi nga madami talagang available na jobs dito sa Australia. So, medyo nagtataka ako why na biglang yung mga nakikita kong mga post, mostly from international students, medyo nahihirapan silang kumuha ng trabaho na minsan nakalagay doon, please help us po kasi bayaran na ng tuition fee, wala pa rin akong job, tapos naubos na yung budget na dala na pocket money from Philippines. Dito sa Australia, during my time, again, 10 years ago, matanda na yung lolo niyo dito sa Australia, ang dali lang makahanap ng trabaho. Even 2-3 years ago, if you have been following us or if kilala nyo na kami 2 or 3 years ago, we used to own a cafe dito sa Sydney. Meron kaming restaurant, cafe, burger shop dito sa Sydney. And during that time, ang mostly na mga staff namin ay mga Filipino, mga international students dito sa Australia kasi sila nga yung mga galing. Tsaka kumbaga maasahan sa work. And during that time, okay. But then, pandemic happened. Kumbaga, nagkaroon ngayon ng shortage ng mga staff dito sa Sydney or dito sa Australia in general. Kasi, ang nangyari, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng lockdown, ang daming mga Filipino international students, same with foreign international students, umuwi sa home country. Yan. So, kumbaga,
less lang yung mga naging available na manpower, yung mga naiwan dito, mostly mga citizens, PR, working visa, and some international students na hindi nag-decide umuwi. So they stayed in Australia during that time. So during that time, problema actually ng mga business owners is ang hirap kumuha ng staff kasi hindi mo naman masisi yung mga estudyante. Kumbaga, whatever you're paying them now, pag nakakuha yun ng mas mataas na trabaho, talagang they have to go. Kasi, excuse me, unless you match the offer or, kumbaga, loyal talaga sila sa'yo, they will seek greener pastures, they will seek higher pay, which is, as a business owner, tanggap mo yan. It's part of doing business. So, okay yun. So, during that time, 2 or 3 years ago, napakadaming trabaho na available. Ang wala ay yung mga workers. Kasi, usually, yung mga nagtatrabaho sa amin ng mga server or barista or kitchen staff, nakapasok sila ngayon sa ibang industry. Like, nakapasok sila sa healthcare or sa mga admin jobs. Kasi nga, kulang yung staff noon that time. Wala halos mga international students. So, yun. During that time, pahirapan sa pagkuha ng mga staff. Napakadaming trabaho available. Yan. Fast forward to today, bumalik na halos tayo sa normal, post-pandemic. Tapos, yung mga estudyante, bumalik na rin sa Australia, plus nadagdagan pa ng mga bagong student visa holders. Yun. Ang demand ngayon is less from the available supply. From what I know. Kaya siguro nagkakahirapan kasi nga napakadaming aplikante ngayon na walang trabaho, na naghahanap at nagko-compete for the same job. Yan. If you were to ask me kung meron akong mga tips paano makakuha ng trabaho agad-agad pag nandito ka sa Australia as a temporary visa holder or a newly immigrant is una, be proactive. Yan. Ang trabaho, more often than not, ikaw ang maghahanap ng trabaho dito. Hindi yan lalapit sa'yo. So you have to be proactive in finding ways para makapag-apply. Okay? Yon. Be proactive. What do I mean by that? Pag may nakita kang kakilala, may bago kang kakilala, or may bago kang na-meet, huwag ka nang mahiya-hiya, di ba? Kasi wala namang ano dyan wala namang mawawala sa'yo. Tanungin mo ngayon, pare, or moms, or paps, baka naman may alam kang trabaho. Kahit ano, basta kayang mapag-aralan o kayang matutunan. Pwede ako kasi naghahanap pa akong trabaho. In a nice way. Hindi naman yung parang, yun lang talaga yung parang pinaka-focus mo. Pero, pag may chance or opportunity, grab it, be proactive. Ikaw na mismo mag-open up na kailangan mo ng trabaho. Yan. Kasi, sabi ko nga, hindi yan lalapit sa inyo yung trabaho. Hindi ka hahanapin yan. Ikaw maghahanap dyan. So, pagdating nyo dito sa Australia at gusto mong kumita ng pera at maghanap ng trabaho, be proactive. Lagi ikaw mag-start ng conversation about that. Sa mga kakilala or sa mga kaibigan or sa school kung nag-aaral ka, ikaw ngayon ang maghanap. Ikaw na ang mag-volunteer. You take the first move. Kasi hindi mo alam yung isang tanong mo na yan could open doors for you. Yung isang inquiry mo or isang parinig mo dyan sa kakilala mo, yan pala may available for you. Pero if you did not take the shot, kung hindi ka naging proactive, walang naging possibility, di ba? So yan. That's the first tip na kumbaga pwede kong ibigay sa inyo na ako mismo naniniwala talaga ako dyan na kumbaga you grab what you need. Ikaw ang gumawa ng first move. Ikaw ang gumawa ng first step. Yan, be proactive. Hanggang sa makuha mo yung trabaho na hindi man siya yung best for you at this time, at least it could open doors for you. It could widen your network at makakapagbigay sa'yo ng temporary cash flow para mabayaran mo yung mga expenses mo, ma-meet mo yung mga gastusin dito
while adjusting to your new life in Australia. Yan. Okay, so that's number 1. Be proactive sa pag-apply, sa paghanap ng mga job openings. Tapos ikaw na mismo mag-open up ng conversation. Huwag mahiya. Baga, as long as it's not offending, as long as it's you're not, hindi naman nakaka-insulto dun sa kausap mo, go for it. Yeah. Take the first move. Shoot your shot. You don't know what doors could open up for you. Yan. Okay. Pangalawa, second tip is, gawin niyo yung pag-walk-in. Yan. Mag-apply kayo mismo, kayo na. Ako, nung nakahanap kami ng trabaho through walk-ins before. Baga, kasi ang tinarget lang naman namin before, madadali lang muna ng mga trabaho, restaurants, mga cafes. So suyurin mo yung usually bawat town or bawat city dito sa suburb dito sa Australia, meron niyang parang pinaka downtown sa atin tinatawag. Andyan yung mga shops, andyan yung mga tindahan. So suyurin mo yung mga, magdala ka ng resume, puntahan mo yung mga restaurant, mga cafe, tapos kausapin mo yung, magtanong ka in a nice way. Present yourself well. Puntahan mo, mag-walk-in ka, sabihin mo, my name is ganto ganyan. I'm actually looking for a job. I have these skills available, but if I need to be trained for something else na I have to do, I'm always willing to learn. I'd be happy to do a training. I'd be happy to do a trial. I am a good worker. I could be an asset to your company. That's it. Tapos, talk to the right people. Kasi, dito sa Australia, kung hindi nyo pa alam, more on what you can show on paper, ang more points ang valid nila dito is what you can do through merit, ano yung skills mo. So, hindi mo kailangan sabihin na cum laude ako before or galing ako sa ganitong school sa Philippines to work in a cafe. Ang hanapin nila sa iyo dyan is yung attitude tsaka yung skills. So, a good mix of both would be excellent for you to land your first job here. Baga, pakita mo na personable ka, you are a likable person, na marunong kang makihalubilo, marunong kang makipag-usap. So, agad-agad malalaman ng, usually mga business owners naman yung nasa shop or mga nagmamanage or supervisors, makikita naman nila na may potential. So, might as well go for it in person. Puntahan mo na yung mga yan. Online marami, I'll discuss later. So, but ako personally, for first job, first gig dito sa Australia, puntahan mo na, mag-walk-in ka na. Suyurin mo yung mga yan kasi at the end of the day, it's a numbers game. What do I mean by that? Merong 20 cafes sa isang city. Isa lang ang in-applyan mo doon kasi yun na yung pinakagusto mo. Maganda yung music nila doon sa cafe, tapos maganda yung lugar, maganda yung fit out ng restaurant or ng cafe, tapos okay yung mga nakita mong nandun nagtatrabaho. Yun lang yung in-applyan mo. Out of 20 restaurants, cafes, isa lang kasi yun lang yung type mo eh. So, ang chance mo ngayon is 1 out of 20 lang. Diba? Simple, numbers game. Pag hindi ka tinanggap yan, wala na. Kasi nga, yun lang yung pinili mo eh. Pero, kung in-applyan mo yun lahat, yung 20 restaurants or cafes na yan, law of averages, malamang may mag-call back sa'yo dyan sa 20 na yan. Kasi nga, more entries, more chances of winning, di ba? So, ang workplace is matututunan mo yan, kumbaga magustuhan in time. Kasi, like for me, I believe, it all comes from you. Yan. Kung yung attitude mo is okay sa iba, kung ikaw ay, kumbaga, professional na trabaho lang talaga yung inaatupag mo, at marunong kang makisama, marunong kang makihalubilo, marunong kang pagtrabaho in a teamwork environment, then magiging maayos yung atmosphere mo sa work, di ba? Kasi ano yan eh, whatever aura that law of reciprocity, whatever you bring out to the world, yun din yung mostly babalik sa'yo. So kung positive ka na tao, then mostly ma-attract mo positive things din.
Yan. So, kahit kunwari na in-applyan mo na yun, uy, parang off tong mga ano dito or parang hindi sila masaya dito or parang ano, sige lang, try it, just give it a try, applyan nyo yan. Who knows, ikaw pala yung spark na hinahanap ng lugar na yun para maging masaya yung workplace na yun o yung cafe na yun, hindi mo alam, di ba? Baga, bring your joy to them. Kasi, baka kaya sila gloomy or hindi sila happy kasi wala nagpapasaya sa kanila doon. Kumbaga, puro na sila work. Malay mo, yung personality mo, kung yun ang, kumbaga yun ang asset mo, is yun yung magbigay ng parang new color to that place. So, yun. Just try it. It's a numbers game. So, more chances of winning kapag marami kang tinry. So, bigay ng resume, tapos walk-in mo yung mga yan, suyurin mo yung mga yan. Not necessarily gusto mo yung trabaho or alam mo yung trabaho. Just say, okay, I'm willing to be trained. I'm happy to undergo training. I'm willing to learn the skills required for me to work for you. Okay. Yan. So, una is be proactive with your application. Unang tip ko sa inyo. Second, mag-walk-in na kayo dito sa Australia. Pakita nyo na yung face nyo. Pakita nyo na kung sino ka. Puntahan nyo na yung mga gusto nyo applyan. And ang isa pang tip na may bibigay ko is yun, yung mga online application. Yan. Diyan sa online application, numbers game din yan. Ito yung mga ipopost ko dito, yung mga at example ng websites na pwede nyong sendan ng application. Yan, dito. Sa mga camera. Dito. Yan, dyan. Andyan. Diyan ko ilalagay yung mga website na pwede nyong sendan ng application or marketplace na pwede nyong i-explore para makapag-send kayo ng application. Kasi with that naman, isipin nyo ngayon, ang dami nyo ngayon kakompetensya dyan. So, tip ko sa inyo pag nag-a-apply kayo online is mag-research kayo how to modify your CV or your resume so that it could be more fitting sa Australian job market. Yan. Kasi, I don't know if ganun pa rin ang kalakaran sa Philippines. But then, dyan, sa Philippines, paramihan ng pages. Lahat na ng achievement, lahat na ng natin na seminar, lahat na ng mga ninong at ninang mo sa kasal. Joke. Ilalagay dun sa CV. Lahat ng reference na pwede magamit, ilalagay dun sa CV. Kasi yun yung tinitignan. Dito sa Australia, one page CV ka lang. Lagay mo dun yung pinag-aralan mo, lagay mo dun yung mga current skills that you have. Titingnan nila ngayon dun. Most importantly, yung mga personal details mo dapat accurate tsaka updated. Yung email address, yung phone number mo, ilagay mo dyan so that padali ka nilang makontak. Kung hindi okay yung itsura ng picture, i-edit mo, pagandahin mo para makita nila kung presentable so that mas madali kang mag-stand out dun sa pool of applicants na tinitingnan nila. Yan. Kasi nga, dyan sa online, accessible yan ng mas marami. So, kailangan mag-stand out yung CV mo or application mo para mapansin ka nila. So, yan. Lalagay ko dito yung mga pinasugatan pala ako kanina. Lalagay ko dyan yung mga website. Yan. So, one more, para makahanap kayo ng trabaho, one more tip, number 4 na to, is yung pag-network. Yan. Networking. Hindi yung networking na business Never ako pumasok dyan. Sana widen your network. Yung networking nyo dito sa Australia, lakihan nyo. Kasi, dyan ka makakaroon ng, again, it's a numbers game. Kung mas maraming kang kakilala, mas maraming opportunity na makahanap ka ng referral or recommendation from your friends. Diba? So, maging friendly ka. Makipagkaibigan, makipag-connect. Kunwari, pag nandito ka sa student visa holder, makipagkaibigan ka sa mga sa schoolmate mo na mga nag-working na. Take the initiative na makipagkaibigan, makipag-connect. Tapos, pag may mga Filipino group, salihan mo yung mga yan. Tapos, kung may mga migrant group sa school, salihan mo yung mga yan. Widen your network kasi, hindi mo alam, sa 100 na inad mo as friend, baka 2 or 3 dyan sa inad mo na yan, kasi pinalaki mo yung network mo, makapagbigay sa'yo ng
referral or recommendation or mag-send sa'yo ng isang job opening na pwede mong applyan. Yan. Kasi, although wala ditong padrino system na prevalent or existing dito sa Australia, di katulad sa Philippines na mga padri-padrino, marami pa ring job dito na madaling pasukan kung kakilala mo yung naandun na. Yan. Kasi hindi naman sila ganun ka-strict sa pag-hire. So, like for example, dahil nga sa demand, minsan yung nagtatrabaho na doon, tatanong lang siya ng boss niya, "Uy, may kakilala ka ba? Kailangan pa natin ng extra." Yan. Kung ikaw yung kakilala na yon, maganda, 'di ba? Kasi nga in-increase mo or widen mo yung network mo, mas marami kang naging kaibigan. Yan. So, again, mag-i-end lang tayo doon sa first and foremost na lagi kong sinasabi when it comes to finding a job dito sa Australia is mag-close tayo dun sa number 5, which is nasabi ko na rin before in a previous video na iwasan or wag natin gawin dito is wag mapili. Wag na tayong mapili sa trabaho muna. So, para makahanap ka ng trabaho dito sa Australia, pag may in-offer sa'yo, tanggapin mo na agad. Muna. Okay? Hindi ko sinasabi hanggang sa pagtapos mo ng course mo, diyan ka lang. Or hanggang sa maging citizen ka na dito, diyan ka lang. Or kung gusto mo talaga, why not? Pero, kumbaga, for the meantime, dahil nga ang cost benefit sa'yo is more on the benefit side, doon ka muna sa kikita ka ng pera. Huwag mo nang mapili. Tanggapin mo muna yung trabaho. Ilang beses ko nang inulit-ulit to, guys, na kumbaga, dahil nandito tayo sa Australia, tanggapin na natin yan, yung mga trabaho na yan. Kasi yan, isipin mo lang lagi yung perang darating. Hindi ka naman mukhang pera, pero nagiging responsible ka lang na individual kasi alam mo, by the end of this week, by the end of this month, may babayaran kang upa sa bahay. May babayaran kang transpo. May babayaran kang tuition. So, kailangan merong perang pumapasok. So, pag in-applyan mo at tinawagan ka, pinapasok ka, pinag-trial ka, tanggapin mo na agad. Huwag ka nang maarte, huwag ka nang pakipot. Kasi, sabi ko nga, yung bills mo, hindi ka hintayin sa'yo, hindi maghihintay sa'yo yan na makakuha ka ng okay na trabaho. Papatong-patong at papatong-patong yung mga yan. Ikaw din mahihirapan. Tsaka dito naman, family, sasabihin ko na sa inyo, madali dito magpaalam kung magre-resign ka na sa trabaho. Kasi, accepted nila yon na ang mga workers is come and go lang. So, sakali, tinanggap mo yung trabaho, hindi mo naman talaga gusto, pero kumikita ka ng pera, tuloy ka pa rin sa paghahanap, 'di ba? Don't get stuck on that job. Kahit alam mong hindi ka magtatagal diyan, maghanap ka pa rin. Pero for the meantime, gawin mo lang 'yan, do your best, show up for shifts, hanggang sa makakuha ka ng trabaho na magabas gusto mo at kumikita ka rin ng okay. Tapos magpaalam ka ng maayos dun sa trabaho na yun kung aalisan mo na. Kasi don't burn bridges. Hindi mo alam kasi ang magiging effect. May consequence din yan. Lahat ng ginagawa natin, there's always a cause and effect. So, kung aalisan nyo yung isang job, it's okay, but do it in a proper way. Magbigay kayo ng notice, sabihin nyo sa boss nyo na nakahanap na kayo ng trabaho. At the end of the day, for me, I believe in honesty is still the best policy. Mas maganda yung wala tayong tinatago, guys. Kumbaga, kung yun ang dahilan, go for it. Say it. Sabihin nyo, I found another job. This is, my last day would be, let's say, 1 week from now or 2 weeks from now. And then, wala naman sila magagawa kung di payagan ka eh. Kumbaga, but ang pinapakita mo dun is, you're a decent person, you're professional, at meron kang respeto dun sa trabaho. Kasi nga, hindi mo lang siya basta iniwan. And you respect the business owner too. Kasi, alam mo, pag bigla mong iniwanan niya, hindi ka lang nag-show up, maka-apekto sa business na yan. So, malay mo, sa susunod, isipin niya, parang ayoko nang kumuha ng estudyante Or, parang ayoko nang kumuha ng ganito. Kasi nung last, alam mo yun,
hindi man sa'yo directly makaka-apekto, pero makaka-apekto sa iba. So, kumbaga, if you could earn good vibes para sa mga next, why not, di ba? Let's not burn bridges. Hindi mo alam. One day, kailanganin mo pala yung taon na yan. Pero, kumbaga, tinabla mo na. Diba? So, yun. Yun lang, guys. Actually, 5 na yata yun na tips. Hindi, as you can see, hindi ko to ini-script yung mga para talagang genuine tsaka raw yung usapan natin. I don't need a script para ikwento sa inyo yung mga experiences namin kasi they are all truth. These are all truths. Kumbaga, ito yung namin, katotohanan, reality namin. So, I don't need a script. Usually sa mga vlog namin about travels or may mga minor scripts kami dyan or parang sequence. Pero yung usapan natin dito sa kwentuhan driving ko na to, no need script. Kung ano lang, isipin ko lang ano pag-uusapan natin and then we'll just go with the flow. So, minsan sinasabi ko, bibigyan ko kayo ng 3 tips, umabot ng 4 or 5. So, kumbaga, why not, di ba? So, yun. So, if I could remember, ang una is be proactive. Second is do walk-ins. Show your face. Pangatlo is online. Galingan nyo yung CV nyo. Kung mag-apply kayo ng online, tapos ibigay ko sa inyo yung mga website. Number 4 is increase your network or widen your tribe. Palakihin nyo yung circle nyo para mas marami kayong makahalubilo at marami kayong ma-encounter, more opportunities na baka may recommendation for you. And then number 5, as always, huwag na munang mapili sa trabaho. Nandito na tayo, guys. Nandito na tayo, family. Iwanan natin yung konyo, ego in the Philippines. Kasi kung talagang, I believe, sabi ko to from the heart, kung talagang marami tayong, kung magaan talaga ang buhay natin sa Pilipinas, and we're okay, 100% there, or mayaman at well-off na tayo, I don't think we'll ever move away from Philippines to start a new life in Australia kung talagang okay na tayo. So lahat tayo na nandito, we want something new. We are seeking a better life for us and our family. Kaya tayo nandito sa Australia. So yung pride, kinikip pa rin yan mga self-esteem na tipong I am proud of who I am, pero yung ego ko, I'll leave it behind. Tipong, kung hindi ko ginagawa sa Pilipinas dati ang mag-serve ng drink sa ibang tao, dito sa Australia gagawin ko yan. Kung sa Pilipinas, hindi ako nagdi-delivery boy doon sa mga pizza restaurants or sa mga fast food, dito kaya kong gawin yan. Si Australia to mataas ang sweldo dito compared sa mga ganyang job sa Pilipinas. Why not, di ba? Kung talagang wala akong job, kailangan kong kumita, kaya kong maglinis ng bahay ng ibang tao. Yeah. Iiwanan ko yung ego ko sa Pilipinas na nakakahiyang gawin or nakaka-degrade. We'll do it. Gawin mo yan. Kasi sabi ko nga, even before, yung ego hindi yan nakakain. Hindi yan nauulam. Hindi yan magbabayad ng mga bayarin natin dito. Ang trabaho, ang hard work, yan ang magbibigay sa atin ng income. So, do it. Wag na mo nang mapili. When the time comes, pag nakaluwag-luwag sa mga gastusin or kapag na-improve mo na yung visa situation mo na hindi ka na temporary at kaya mo nang pumili ng jobs, why not? Ako, from 8 years up to now, I've been only doing one job. Yung job na gusto ko, na maganda yung pay and nagagawa ko yung life outside of that job. So nearly almost 10 years na ako sa trabaho ko na yan. Hanggang ngayon, yun ang trabaho ko. Kasi nga, after namin makuha yung PR, and during that time, hindi ko na kailangang mag-juggle in between jobs or do odd jobs. Kasi nga, may PR na kami. Hinanap ko na ngayon yung gusto kong job. Yung trabaho na magiging happy ako, na magkakaroon ako ng work-life balance. Actually, imbalance nga. Kung naka-follow mo yung social media namin, it's for me more life than work ako ngayon. Kasi mas
gusto ko talaga enjoyin yung buhay. At yung work is just for me to be able to afford our life outside of work. Kasama ko yung family. So, with that, I'm proud na na-enjoy namin yung time together. Nagagawa ko pa rin yung trabaho ko. Na-earn ko yung income para ma-support yung lifestyle namin and more. So, nag-stick na ako doon. But, that doesn't mean na hindi ako proud sa mga naging trabaho namin before. Yan. Kasi it's part of our journey. Tsaka hindi ko kinakahiya yan. It's part of our journey. Kasi isipin mo, kung nahihirapan ka sa start, pero kinakaya mo, what more one day kung yung mga trabahong ginagawa mo is yung gusto mo na? O diba? Hindi mas madali sa iyo ngayon. So, it's always okay to start na mahirapan ka, gain experience, learn to be tough, so that one day, kapag medyo mas gubaan na yung buhay, mas madali na sa'yo, at mas magluluk back ka ngayon dun sa mga napagdaanan mo na, kinaya ko pala yung mga ganun. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Yun. So, okay, family, dito na tayo magtatapos for this vlog episode of Kwentuhan with Daddy Barry. So, good luck sa mga naghahanap ng trabaho. Tayo naman na may mga alam na mga work, tulungan natin yung mga kababayan natin na nandito sa Australia. Bigyan natin sila ng chance to earn and jumpstart their career or their adjustment period dito sa Australia. Kayo naman sa inyo naman na mga prospective job hunters and mga empleyado or mga student visa holders, kapag kayo naman sana ay ni-refer, do your best na wag naman masira yung mga nag-refer sa inyo doon sa work. Make them proud na ni-recommend kayo or tayo. Na tipong, if ever alisan mo rin naman yan, pwede pa rin makapag-recommend yung tao na yun kasi nung ni-recommend ka niya at pumasok ka doon, pinakita mo na ang ganda ng performance mo. Na okay pala yung ni-refer nung tao na yun, na ikaw yun. Baga, alagaan natin yung mga pangalan ng mga tao na nagtatrust sa atin. Huwag natin sirain. Yan. So, yun. Yun lang, family. See you on the next vlog. If you haven't subscribed to our channel yet, please do subscribe. We'll do this, tuloy-tuloy na natin gawin to. Para hindi ako inaantok sa pagdadrive. Kakausapin ko kayo lagi. May dadaldalan tayo. But in a productive way. Na may matututunan kayo. Ako naman may masishare para sa journey ninyo, baka maging part ako doon in a little way na, sabi ni Daddy Barry, parang ganito yung okay, try ko kaya. Or, na-experience na nila Barbell Ever After to. Huwag ko nang gawin to kasi parang sablay. Yan, yung mga ganung bagay. Okay na kami doon, happy na kami doon na may ma-share kayo kasi nga, part of our why kung bakit namin ginagawa to is to be able to share something positive and helpful and informative sa mga susunod. Okay pala yun na episode. Next time, pag-usapan natin yung why, yung pinaka-purpose namin dito sa Australia. We're gonna revisit it. Pag-usapan natin in a vlog. So, okay. Thank you, family, for watching. Salamat po at nandito na naman kayo. Sinamahan nyo ako. I'm gonna upload this today. Today is Sunday. No need for any editing. No editing required. Kung ano yung sinabi ko dito, that's it. I'm proud of it. That's our truth. Yun yung mga tips na binibigay ko sa inyo. So hopefully may makuha kayo dyan na aral or anything positive na magamit nyo sa inyong everyday na pamumuhay dito sa Australia, or if nagpaplano kayong mag-move dito sa Australia. Kung mayroon kayong mga questions, please do not hesitate to send it to us. Facebook.com/BarbellEverAfter or dito sa comment dito sa YouTube. Again, please subscribe to our channel. We want our channel to grow para mas maraming makapanood ng mga video. So please do subscribe.
If you could help us share, please share this video, and I will see you all on the next vlog. Bye, family!